magandang araw sa inyo lahat guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa araw na ito ngayon, magbigay naman ko kunting tips sa inyo sa aking kaalaman tungkol sa postura sa ating ialagaan na manok nga kung bata pa, matangkad nga tingnan, pero kung magkaedad na, tumanda na, medyo bumaba na. Yan ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayong mabaguhan pa lang. Yan ang topic natin ngayon sa araw na ito ngayon. Bago ang lahat ng pagpatuloy ko, kasabong ipakila ko man to sa inyo. Ito siya, ang kulay nitong hawak ko ngayon, doom gray. Kasi nakurosis ito siya sa talisay gray at saka yung doom bulig. Ito siya ang anak din na huli-hulihan sa babae ko nga tukong, yung walang buntot na ikontinkuran ko na rin. Yan o, batang bata pa. Yan o, pagpato na yan, wala pang tahid, pero maganda ang hipo sa pangatawan. Hindi siya maiksi ang katawan, hindi bilog ang katawan, medyo may kahabaan kunti, pero ang kahabaan niya tamang-tama lang. Sakto talaga ito sa sukat. Ito ang pang standard talaga nga pangatawan sa manok, at saka hindi siya mababa. Ang manok pala natin, tulad nito, kung ngayong bata pa siya, medyo matangkad na tingnan. Kasi kung pumurma kasi itong mga bata pa, nakatingala, karamihan. Pero kung may edad na ito siya, medyo mababa ng tingnan. Lalong-lalo na magkalaman na ang hita niya, magkamasil na, diretso na kung nakatayo na pumurma. Kaya sa tingin natin medyo bumaba nga nagkaedad na, pero ang pansinin niyo, ang sukat sa paa hindi magbabago yan. Kung anong haba yan, ganun pa rin yan, hindi mabawasan. Di na yan tataas pa, hindi na bababa. Kung anong sukat, ganun lang din yan, kahit may edad na ang manok. Ang paningin lang natin na medyo bumaba kasi gawa ng nagkaedad na siya, nagkalaman na ang mga hita niya, nagkamasil na. Ganyan ang manok, lalo na ang manok nyo kung pumatong na ng edad 3 taon pataas, medyo mababa ng tingnan. Mababang tingnan, pero ang paa niya mga mahaba pa rin, hindi mababa. Basta hindi linyadang mababa na uri sa pagka manok. Yan ang totoo dito sa pagpapalahig manok. Dahil sa katagal ko na nagpapalahig manok, alam na alam ko na yan. Kaya ibinahagi ko sa inyong mabaguhan pa lang. Parang kayong mga baguhan pa lang, nagsimulang nagpapalahig manok, hindi kayo magtaka kapag mapanood nyo itong aking mga content video yung ginawa nga para sa inyo itong mga baguhan pa lang. Kasi baka mamaya sabihin nyo, oh, bakit anong linyada klaseng manok ito nga nung bata pa, sobrang tangkad, ngayon nagkaedad na, mababa na. Pansinin nyo dito nyo titingnan sa paa niya, ganun pa rin ang haba niyan, hindi bumaba. Mababa lang tingnan yan dahil nagkaedad na, nagkamasil na nga siya, may laman na ang mga hita niya, at saka hindi na tumingala, pumurma, hindi kagaya ng bata. Karamihan sa mga bata, gumaganyan, nakatingala, nakaano ang dibdib, ganyan. Ug may edad na, diretso na yan. Yan ang totoo, nga mupurma. At saka ganyan talaga ang manok. Kapag medyo may edad na, medyo bumaba nga tingnan konti. Sa tingin lang natin yan, sa kurmahan medyo bumaba na siya, pero ang sukat sa paa hindi bumaba, hindi nagbawas sa paa, ganun pa rin ang haba niyan. Yan totoo. Kaya ang lamang, sa totoo lang, lamang ang manok nyo kung ang makatapat bata, kasi mataas nga tingnan pero maiksi naman ang paa. Kasi ang mga manok na dati nga linyada nga mga mataas, hindi mababa, matangkad, kapag may edad na yan, medyo bumabang tingnan. Advantage na kayo ngayon sa laro sa labanan kapag ang manok nyo may edad na ang kalaban. Matangkad na tingnan, siyempre bata pa. Pero ang manok nyo nung bata pa, baka mas matangkad pa sa nagiging kapari sa manok nyo. Yan ang totoo dito. Kaya ang manok na may edad na, para sa mabaguhan pa lang, advantage yan lamang pagdating sa laro sa manok kung magkatapatan. Ang manok niyo kung magulang may edad na, sa tingin lang yan mababa na tingnan, pero baka mas matangkad pa ang manok niyo kapag yun ang magkaedad ang
maging kalaban ng manok nyo kasi bata pa, matangkad lang na tingnan. Kaya pansinin nyo sa ibang magmamanok, kapag ang manok nila magulang, hindi sila umaayaw sa mga bata na mas nakatangkad sa tinginan. Yan ang totoo. Kasi ang manok kapag may edad na, medyo bumabang tingnan. Sa Bisaya pa ang tawag doon, parang pandak ng sandak siya. Pero ang paa niyan, ganun pa rin ang haba. Yan ang totoo dito sa pagmanok. Kaya kayong mga baguhan pa lang, dapat kabisado din ninyo yan para nga makamit nyo ang lamang kayo sa panalo kaysa talo. Kung ang manok nyo magulang na dating matangkad, pag magkaedad yan, paabutin nyo ng magkaedad siya bago nyo ilaro, medyo mubabang tingnan, lamang na kayo. Kasi ang magiging kalaban, kung bata lang, matangkad nga tingnan, pero batang bata, pero sa paa, mas mahabag pa ang manok nyo may edad na ikumpara sa batang matangkad na tingnan. Doon naka-advantage. Kaya yung marunong sa manok, lamang talaga sa panalo kaysa talo. Bukod na quality na, mahusay silang mag-alaga, magaling magmamanok. Tapos pagdating sa tapatan na, sa ulutan, marunong din, magulang sa ulutan. Kaya lamang sa panalo kaysa talo. Ganyan lang dito sa pagmamanok. Kailangan dito utakan, kailangan mautak ka rin kung mo-entry ka, sumali ka dito sa industriya, sa laro, sa labanan sa manok. Kailangan gamitin mo rin ang katalinuhan mo. Matuto ka rin kung papanoorin mo ang aking mga ginawang content video, dahil ibahagi ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa pag-alagang manok, sa pagpili-pili, palaki natin na malusog, malakas ang pangatawan, parang mataas ang resistensya. Kasi ang manok din na mataas ang resistensya, nanggagaling yan sa mula pagkadiol, pagkasisiw niya na hindi nagkasakit. Bonus na lang yan, yung mga gamot-gamot na yan, totoo yan. Ang pinaka number 1 yan na matibay na manok pagdating sa kahirapan, yung mula pagkadiol, pagkasisiw niya hanggang sa pagtanda niya nga hindi sakitin. Ang gamot, pangdagdag na lang yan, ulitin ko, bonus na lang yan sa totoong buhay dito sa pagmamanok. Yan lang, sana mayroon kayong kunting mapulot at matutunang mabaguhan pa lang na sinasabi ko sa inyo na kapag marunong ka sa pagmamanok, may talo ka, pero lamang ka sa panalo kaysa talo, hindi ka pa rin lugi dito sa pagmamanok. Yan lang. Thank you ulit sa pagmanood. Bukas uli, ibang topic paliwanag ko sa inyo. Bye bye.